Morning. Thank you, Sister Kay. So, sa bawat isa po na narito, we are so blessed for this wonderful day. Amen? This day is holy to the Lord. Ang araw na ito ay banal sa Panginoon, sapagkat sabi po ng Biblia, remember the Sabbath day by keeping it holy. Alam ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay banal. Masasabi natin ang araw na ito ay banal sapagkat sumasamba tayo sa banal na Diyos. Pero hindi po masama pumunta ka sa mga beach, mag-swimming, no? Mamasyal, pumunta sa mall. Hindi po masama yun po. Pero iba naman po ang araw ng pagsamba sapagkat ang araw ng pagsamba ay banal. So anyway, meron po ba tayong mga first-timer? Ako po, lagi akong, yung bang aware, no po? Gusto ko lagi tanungin kung merong bagong dumating dito, no po? Meron tayong naakay. Meron po ba? Amen. So kung wala, problema nyo yan, ba't wala pong naakay dito? Amen. Meron? Asan? Hindi ko makita eh. Ay, eto. Tayo po, Brad. Yan. Praise the Lord. So, God bless you. So, hindi ka nagkamali at hindi aksidente na ikaw ay narito. Yan ay plano ng Diyos. Sapagkat before the time began, nagplano na ang Diyos sa mga tao na sila ay patatawari sa kasalanan, ililigtas, at sila ay makakasama ng Diyos sa langit. Amen? Kung hindi ka pumupunta sa church at wala kang panahon sa Diyos, hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo, iniiba mo. Amen? Ang plano ng Diyos ay makasama tayo ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Kaya habang hinihintay natin siya, inaaliw tayo ng salita ng Diyos, pinapalakas tayo ng salita ng Diyos, pinapalaya tayo at pinapagpala tayo ng Diyos dito sa lupa. Gusto ng Diyos, tapusin natin ang buhay sa lupa na tayo ay productive. Amen? Na tayo ay namumunga, na tayo ay nagtatagumpay, hindi handusay sa gawa ng dyablo. Ano ba gawa ng dyablo sa tao? Turuan mag-inom, magsinungaling, mag-away, mag-drugs. Yan po ang turo ng dyablo, mga sexual sins, kabaklaan, katomboyan, ikasal ang lalaki at lalaki. Pero ang turo po ng Diyos, tayo'y lumayo sa kasamaan. At tayo ay gamitin ng Diyos para makatulungan pa ang mga taong pinapahirapan ng dyablo. Kaya po yung mga lasinggero na kabataan pa lang yan, may mga bisyo na, o kaya mga tate at mga nanay, mga sugarol, may kinalaman ho dyan ang demonyo at ang natutuwa dyan ay ang demonyo. Kaya simula nung tayo ay pumunta rito, dapat makita mo na ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi dapat nawawala, ano po? Hindi dapat nagbabago kasi ang Diyos sa pinapangaral natin dito ay hindi gawa ng kamay ng tao. At ang Diyos sa pinapangaral natin dito, hindi lamang pangarap niya ang visitation, kundi ang habitation sa buhay mo. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya siya ay nananahan sa atin at tayo ay dapat maging house of prayer. Our body must be a house of prayer for every nation. Yun po yung plano ng Panginoon. Amen? Last Sunday, ay tinalakay natin ang Matthew 16:18. Thou art Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kapag ang church founded upon the rock, which is Jesus Christ, ang pundasyon natin ay si Jesucristo, hindi ang reliyon, hindi ang tradisyon, walang demonyo na pwede magtagumpay sa iyo. Mababago ang buhay natin up to the fullness. Hanggang sa ikaw ay pagpalain ng Panginoon, hanggang mga utang mo mabayaran, hanggang mga bisyo mo ay mawala,
hanggang sa ikaw ay maglingkod sa Panginoon all the days of your life. Pati pamilya mo, madadamay. Amen? Kasi pag ang tatay at nanay may demonyo, siyempre yung mga anak may demonyo rin. Pag ang pamilya, pinaghaharian ng demonyo, siyempre, wala ang Diyos doon. Pero kapag ang pamilya, pinaghaharian ng Diyos, siyempre makikita mo ang gawa ng Diyos. Kaya nga po, yung mga anak ng Diyos, tayo po yun. Amen? Dapat huwag kang papayag na nag-iisa ka lang born again sa bahay nyo. Kasi pag nag-iisa ka lang na born again sa bahay nyo, pagtutulungan ka ng mga demonyo na nandiyan sa asawa mo at sa anak mo. Kaya kailangan yung mga demonyo rin dyan sa asawa at sa anak mo, sa pamilya mo, ay mapalayas. Kasi isa ka pa lang eh. Siyempre, pag bumalik ka sa bahay nyo, aatake sila. Kaya ngayon po, papakita ng Diyos sa atin, sa araw na ito, mula ngayon, habang tayo nabubuhay, the significance of deliverance. Our message today entitled, The Significance of Deliverance. Kailangan maranasan natin, kailangan makita natin ang kahalagahan ng isang bagay para hindi mo iwanan at pabayaan. Kasi pag walang kwenta, pinababayaan eh. Amen? Iiwan mo na lang yan. Pero pag mahalaga, hindi mo basta pababayaan. Ang ating pong napiling text ay sa Matthew chapter 15. Ito po ay mula sa verse 21. At patungkol po ito sa isang babae na meron siyang, isang nanay na meron siyang anak na babae na sinapian ng demonyo. At ang nangyari dyan, nilapit niya. Lumapit ang nanay na ito kay Jesus dahil ang anak niya ay sinapian ng demonyo. Amen. At ano po nangyari? Makikita natin, doon po nakapaloob yung pong significance of deliverance. Okay, let's read the text. Matthew 15, beginning verse 21 to 27. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Verse 22, and behold, a woman of Canaan, came from the region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Verse 23, but he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. Verse 24, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Sabi ng babae, Lord, help me. Dahil hindi po siya, sinabi ni Jesus, hindi ako para sa mga Gentiles, no? Sabi niya, ako ay sinugo para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pero sinabi ng babae, tulungan mo ko. So in verse 26, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Hindi, sabi niya po, pwedeng ibigay ang mga pagkain ng anak sa mga tuta. Pero po, parang ang layo ng conversation. Humingi ng kagalingan, pero ang sabing gano'n, tuta. Pagkain. Amen. Napunta sa pagkain. Kaya kung hindi natin maintindihan, ang deliverance, ipapaintindi ng Diyos kung gusto mong maintindihan. In verse 27, and she said, Yet even the dogs eat the crumbs which falls from their master's table. Tayo po yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Ama naming sumasalangit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Idinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito for a purpose. Alam ko pong magpapalaya ka at magpapagaling ka ng mga tao at magpapala ka. Lulutasin mo ang aming mga problema sapagkat ikaw ang Diyos na unchangeable
unshakable, and unstoppable God. We really believe with all our hearts that you will meet every needs of your people, and you are the answer to every problems of this world. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita mo ipapahayag ngayon, mag-multiply ito into a 30, 60, 100-fold sa buhay ng bawat isang lingkod mo ay maibaba. Ikaw ang patuloy na maluwalhati at makita sa aking buhay. Gamitin mo lamang ang aking labi, pahiram mo ng langis. At Panginoon, magsalita ka sa bawat isa sa amin, mangusap ka. Do not allow each and every one of us to live in this place without being touched by the power of your Holy Spirit. This we pray in the glorious name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Praise God. So, nasa deliverance po tayo. Amen. At ito ay very persecuted topic and subject. Amen. Debatable, ano po? Pero, deliverance is a ministry of Jesus Christ. Kaya nga, wala kang dapat paniwalaan eh. Kahit salita ni Bishop, hindi mo pwede paniwalaan. Salita ng mga ibang mga reliyon, hindi mo rin pwede paniwalaan. Ang maganda pang hawakan mo, ang salita ng Diyos. Amen? Paano ba nag-exist ang mga demons? Kaya nga tayo, kapag ka naging deliverer tayo, natuto tayo magpalayas ng demonyo, ang tawag sa atin, exorcist. Sabi mo sa katabi mo, exorcist ka pala. Kasi ang pagkakaalam natin, yung exorcist ay masama kasi yung napanood natin na may lumulutang na tao at pinapalayas yung masamang espiritu. Kasi negative po yun. Yung kasi nagpapalayas, kapwa rin demonyo. Tayo, hindi naman tayo demonyo. Amen. Pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Panginoon, binagong buhay natin, kaya tayo magpalayas ng demonyo para ang demonyo malaman niya na ayaw mo sa Kanya. Amen? Jesus did not have to teach them of the existence of evil spirits or explain how they can indwell. And this was a common knowledge. Pag sinabing common knowledge, sentido common, no? Common sense. Common sense na lang. Ikaw, dapat may common sense ka. Kung alam mo kung may demonyo ka, no? Bakit, ganyan ugali mo. Pagka mga negative ugali mo, mali na gagawa mo, ikaw naman, that is common knowledge. According to the text, the mother says, my daughter is grievously vexed with a devil or with demons. Pinapahirapan daw ang kanyang anak. How did she know this? I want to expose some of the wiles of the demons and why it is important. Malalaman natin ngayon, no? Dapat ma-expose ang demons. At saka dapat natin malaman bakit mahalaga ito. Nung binasa ko po ang isang aklat na ang title ay Keep the Pigs Out, na ang author ay si Dickerman. Ang book niya ay Keep the Pigs Out. In other word, palayasin, natiling wala ang yung demonyo, ilabas ang baboy. Kasi tinatalakay niya doon, kapag meron kang parlor, beauty parlor, ikaw ang may-ari ng isang beauty parlor, at maraming mga customer ka at gumagana yan ang kinabubuhay mo, at isang araw, sa beauty parlor mo, ay may pumasok na baboy. Hindi mo ba papalabasin ang baboy? Ewan ko lang kung sino hindi magpapalabas ng baboy. Baka yung iba sabihin, uy, lechon, no? Halika dito. Pero, what is the first step na gagawin mo kung ikaw ang may-ari ng parlor? Example, yung parlor ay wala pang mga customer. Nagsisimula ka pa lang, marami ka ng dating mga customer, pero opening pa lang. Naglilinis pa lang, natapos pa lang maglinis, inaayos pa lang yung mga gamit, biglang may pumasok na baboy. At ang pumasok na baboy, 3. Amen. Huwag mo tingnan yung katabi mo, no? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka.
Parang iba yung sagot mo. Malapad. Hindi malapad. Mapalad. Amen? Huwag mong sabihin malapad ka. O sabihin mo mapalad ka. No? Amen? O kung pumasok ang 3 baboy, ikaw ang may-ari ng parlor. Ano gagawin mo? Alam ko ang gagawin mo. Wala dito isa man sa atin na magsasabing, oy, talian mo na yan at mamaya tawagan si Mang Tomas. No? Ang alam ko, ang gagawin mo, magugulat ka, ay! Utusan mo yung tauhan mo. O kaya yung asawa mo, tutulak mo, ayun, baboy. Diba? That is the first step. Hindi mo sabihin, wow. Hindi. Ikaw ay magugulat. So, sabi ni Dickerman, ng Keep the Pigs Out, he said, it is difficult to understand how a preacher can open his Bible and preach 52 Sundays in a year and never mention the deliverance and healing of the gospel. Sabi niya, napaka-imposible, no? Napakahirap maintindihin na ang mga nangangaral, no? Sa loob ng 52 weeks, sa loob ng 52 Sundays, hindi pinapangaral ang deliverance sa pagpapalayas ng demonyo. Napakahirap intindihin, sabi niya. Nahihirapan ako intindihin. Bakit may mga preacher na sa loob ng 1 taon ay hindi itinuro ang healing and deliverance? Ano tinuro? Hindi naman masama. Ituro mo ang kaperahan. Paano yumaman? Pero kung may demonyo naman sa kaperahan mo, nanakawin lang ang pera mo. Nanakawin lang ang kabanalan mo. Nanakawin lang ang joy sa buhay mo. Pero hindi ko sinabing, huwag ka na magpayaman. Patuloy kang magpayaman. Matuto kang makontento, pero huwag kang tumigil na pagandahin ang buhay mo. Amen? Sabi niya again, he said, I don't see how that can happen. Hindi daw niya, makita paano nangyari yung mga preacher na yan, hindi nangangaral tungkol sa healing and deliverance ng gospel. Sabi niya, he can see how a seminary can instruct their Bible students for 3 years and never prepare them for dealing with sickness and for engaging demon spirits. Kasi may mga seminary, pag 3 taon ka na, nag-Bible school ka, sa Bible school, nagtataka siya, hindi itinuro, walang subject ng pagpapalayas ng demonyo at saka healing the sick. Sabi niya, sa kanyang observation. Amen? Now, I believe as far as the deliverance ministry of Jesus is concerned, they are not well informed about deliverance. Yun, ako sa akin, sa tingin ko, hindi sila well informed sa deliverance. Kaya kung tayo magtatayo ng Bible school, sasama ko ang subject ng deliverance. Sasama ko ang subject na how to cast out demons. Isasama ko ang subject ng inner healing of damaged emotion. Sa mga kabataan lang eh. May mga damage sa mga emotion niya. Siyempre, yung mga upbringing. Nung sila ay bata pa, kung ano nakita nila. Alam nga namang hindi makargahan ng mga bata, makikita niya, nagbabakbakan yung kanyang mga magulang. Wala sa oras, sa loob ng bahay, sa igawan. Tapos nakikita niya, ang mga parents niya, nagiinom. Maglalasing, no? Siyempre, darating ang time, madideceive siya, pwede na rin siya magsabu, magdrugs, magsigarilyo. Amen? Ibig sabihin ba, Bishop, yung asawa ko kasi naninigarilyo, may demonyo ba yun? Ibig sabihin ba, Bishop, yung asawa ko kasi umiinom, may demonyo ba yun, pati anak ko? Common knowledge po. Amen? Wala akong sasabihin, pero
use your common sense. In Hosea 4 verse 6, it says, people are being destroyed because of lack of knowledge. Today, as we discover and apply the significance of deliverance, we will change forever to maintain a healthy spiritual life. Amen? Yung iba natin mga kasama, wala na dito. Wala po akong magagawa. There's a season in everything. Season na wala na siya. No? Ang demonyo rin may season. Nawala na ang demonyo sa buhay natin, magagamit na tayo ng Diyos. Pero mamaya, malalaman natin yung 4 na significance. Kasi 4 lamang to, kasi malawak din itong teaching na ito. Kaya nga, ipag-pray natin, magkaroon ulit tayo dito ng deliverance, School of Deliverance, na maka-attend ulit yung mga gustong matuto ng deliverance. So, as we discover, life will be changed forever. And life will maintain healthy, spiritually and physically. So, una, ito ay children's bread. As children's bread. Pangalawa, ito ay demonstration of God's kingdom. And pangatlo, ito ay preparation as a bride. And number 3, ito ay obedience to the Great Commission. So, doon po tayo sa 4 na yon na significance. Bakit nasabing children's of bread? Sa Matthew 15 verse 26, sabi ni Jesus, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Yung sabi niya sa babae, sabi ng babae, yung anak ko, may demonyo, pinapahirapan yung anak ko. Pero wala naman doon yung anak. Pero sabi ni Jesus, ako ay sinugo para sa mga lost sheep ng Israel. Sabi naman ng babae kasi Kanaan siya, Syrophoenician, hindi siya Hudyo. Sabi niya, bakit naman yung mga, sabi niya, hindi pwede kasi ang mga tuta kainin ang pagkain ng mga anak. Bakit yung mga tuta kumakain din ng mga nalalaglag, ng mga mumo? Nakakain pa pala ng mga aso yan, ano po? Kaya nagkaroon si Jesus ng interpretation na ang babaeng ito ay gustong kumain din, gusto rin ng deliverance. Amen? Kaya gumaling yung anak niya. Kaya sabi ni Jesus, pambihirang pananampalataya yan. So, ang deliverance, ito ay pagkain araw-araw ng mga anak ng Diyos. Ito ang ating daily bread. Hindi naman literal na bread o tinapay yan na ginagawa sa bakery. Alam ko, meron dito mga gumagawa ng mga tinapay, no? Ako dati marunong din gumawa ng tinapay. Pero ngayon, ang tinapay ko, ito na, salita na ng Diyos. Nagbibigay buhay. The bread of life is Jesus Christ. Tingnan mo, children's bread. Pag sinabi pagkain, araw-araw kailangan mo ito. Kaya mahalaga ang deliverance, araw-araw kailangan mo ito. Kaya tingnan mo, imaginein mo kung hindi ka kakain, kung ang batang alaga mo, nagsilang ka ng sanggol, at kung hindi mo yan araw-araw inaalagaan, pinapakain, pinapadodo, hindi yan lalaki. Hindi yan mag-grow, later on mamamatay siya. Kasi hindi siya kumakain. Amen? Ganon din po ang mga Kristiyano. Ang deliverance ay daily food. Pagkain mo ito araw-araw ng iyong kaluluwa. Yung iba pa nga, sobra kumain Pero sa Diyos, wala sobra. So during the dispensation of Christ's ministry, deliverance is not for all men, but only to the lost sheep of Israel until God extended it to the Gentiles. Kasama na tayo ngayon doon. Amen? Kaya pagkain mo ito. Kaya kung born again ka, hindi ka kumakain ito, magugutom ka, magiging mahina ka. Pag wala kang deliverance. Vulnerable, tsaka prone ka lagi sa demons. Attack. Sa Matthew chapter 10 verse 1, magpalayas kayo ng demonyo
at magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ito ay utos, hindi ni Bishop. Amen? Ang nag-utos dito ay hindi ang presidente ng Pilipinas. Ang nag-utos dito ay hindi ang kapitan. Ang nag-utos dito na magpalayas kayo ng demonyo, magpagaling kayo ng may sakit, ay si Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan magpalayas ng demonyo. Amen? Kasi sabi ni Jesus, I have given you authority and power to cast out demons. Nasaan ba mga demonyo? Hindi naman nakikita. Totoo bang may demonyo? Nag-exist pa ba ang demons? Nagtatrabaho pa ba ang demons? Ang demons ay nagtatrabaho talaga yan. Hanggat nandirito tayo sa lupa, born again ka man o hindi, ikaw ang trabaho ng demonyo. At ang pamilya mo ang trabaho ng demonyo, tatrabahuhin talaga ng demonyo sapagkat yan ang pakay nila. Kaya kung di i-expose ang demonyo, hindi titigil siya sa buhay mo. Kasi sa akin lang eh. Kung hindi na-expose ang demonyo sa buhay ko, ay hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Eh na-expose, mali pala yung ginagawa ko. Amen? Mali pala yung nanonood ako ng mga pornography. Kaya naituturo ko ito sa mga kabataan. Huwag kayong manonood niyan kahit dumaan lang sa inyong mga cellphone. Amen? Dudumi yung isip nyo. Although may naglilinis sa atin, pero huwag nyo gawin yan. Amen ba? Kaya kung ikaw ay nasa deliverance, aware ka pati sa mga laro, ML, no? Mga laro dyan sa mga cellphone na yan, sa computer. In Luke 14:11, sabi nga doon, may isang babaeng 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu. Noon di pinagaling siya ni Jesus. Tingnan niyo po, pag merong deliverance, ay merong miracle. Kaya huwag ka matakot sa demonyo. Noon pa man, kahit sabihin mong hindi mo kinakanti ang demonyo, kakantiin ka rin ang demonyo. Siya ang nagtuturo na ikaw ay humanap ng maraming asawa. Siya ang nagtuturo na ikaw ay magpakamatay. Siya ang nagtuturo na ikaw ay magalit. Siya ang nagtuturo na ikaw ay magmataas. Siya ang nagtuturo ng mga kalaswaan, kahalayan, pagkapuot, pagkagalit, kampi-kampi, pagtatanim ng sama ng loob, pagtatanim ng galit. Amen? Away-away, bahabahagi. Kaya kung ikaw ay meron deliverance na pagtatagumpayan mo yan, daily bread, lumalakas ka. Paano kang lalakas sa Panginoon? Wala kang kinakain. Amen? Na pagkain araw-araw. And number 2, significance as demonstration of God's kingdom. Pinapakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, dinedemonstrate natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw ay isang negosyante, kailangan meron kang demo para mabili yung produkto mo. Amen? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat nakikita yung demonstration na ang Diyos mo ay may power. Amen? Kaya ito, yung deliverance ay pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos, demonstration of God's kingdom. Kasi meron din kalaban ang kaharian ng Diyos at ang kalaban ay ang kaharian ni Satanas. The kingdom of Satan versus the kingdom of God. Kaya kapag tayo nasa deliverance, nakakaroon ng demonstration of God's kingdom, na tayo ay nasa paghahari ng Diyos. Pinaghaharian tayo ng Diyos, hindi tayo pinaghaharian ng galit, ng sama ng loob. Amen? Ang panloloko, pagsisinungaling, pandaraya, kahirapan, no? Hindi naghahari yung sakit. Sabi ng verse 28, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Meron pong dalawang klase nagpapagaling. Ang mga demonyo ay nagpapagaling din at magpapakita ng mga tanda.
Kaya nga po, yung ibang may sakit, minsan may napag-pray kami. Dumating ang time na inip yung tao na pinapag-pray namin, parang nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Ang ginawa niya, merong nagbigay sa kanya information na nagpapagaling ng sakit, dinala niya sa albularyo, yung may sakit. At pagkatapos, gumaling sandali at namatay na. Natapos na. Kaya yung mga may sakit, no, na ikaw ay naiinip na gumaling, gusto mo talaga tuluyang gumaling, marami albularyo dyan, no? Kaya lang, matatapos ang buhay mo. Hindi ka pa makapaglingkod. Maaga. No? Ang gusto ng demonyo, yung mga tao, kasi siya yung, merong espiritu ng kamatayan, yung demonyo yung pumupunta sa tao, kaya nababangungot ang tao, hindi na siya nagigising. Namamatay na hindi nakapag-repent sa kanyang mga kasalanan. Kaya tayo, pinapakita natin dito sa deliverance, nakikita sa buhay natin ang paghahari ng Diyos. Kaya nga gumaling ang isang bata na yon na anak ng nanay, nang sumampalataya na si Jesus ay makapangyarihan at nagpapagaling at nagpapalaya. Gumaling po, umalis ang demonyo. Kaya tayo minsan may sakit, hindi gumagaling yung sakit mo. Isipin mo, baka may demonyo dyan. Amen? Ilang taong ka nang may sakit. Kaya ang gagawin mo, papalayasin mo yung demonyo sa katawan mo. Kaya demonyo ng ano ba yung mga sakit sa katawan? Yung mga sakit sa balat, skin disease, o demonyo ng skin disease, come out! Demonyo ng migraine, come out! Ako po, lagi sumasakit ulo ko dati. Sabi nila, dahil wala daw akong pera. Kaya pag nakapera ako, nakikita nila, mula sakit ng ulo. Tapos sasakitan naman yung ulo ko, alam nila, lagi nila nanay. Pero hindi niya tinatanong, Bishop, ako ba yung problema mo? Hindi siya nagtatanong, sasabihin ko sana eh. Pero alam niyo po, nagpa-check up ako, at nalaman asawa ko, lagi sumasakit ang ulo ko. Sabi niya, pumunta ka sa ospital, magpatingin ka sa doktor. Para may tama ka na yata. Ginawa ko, nagpatingin ako sa doktor. Sinalang ako doon sa aparato. Maliit lang na butas yan. Nakahiga ako, sinalang ako doon. Ewan ko kung ano tawag doon. Ano? MRI. Wala pa rin nakita. Sinalang na naman ako. Ano ba yung CT scan ba yun? Inalam naman yung laman ng utak ko. Wala din makita. Sige, umuwi na ako. Gastos lang. Pag uwi ko ng bahay, pinalayas ko yung demonyo ng sakit ng ulo. Bukas, wala na. Kinabukasan, nandiyan na naman, pinalayas ko na naman yung So I'm demonstrating the power of the kingdom of God. Lagi ko pinapalayas. Yung demonyo ng sakit ng ulo. Pati demonyo ng kahirapan, yung wala kang pera, palayasin mo yan, yung wala kang lagi pera. Dapat may pera ka. Ikaw yung tatay, tapos walang pera, no? Yung asawa mo, pag walang pera, sabihin mo, alika, darling, wala kang trabaho, pag-pray natin, hindi ka binibigyan ng Diyos ng ganyang kalagayan. Demonyo nagbibigay niya ng mahirap. Alika, sabihin mo sa asawa mo, wala kang trabaho ngayon, walang kumukuha sa iyo, mag-pray tayo. Di ba na nami-minister mo na, you are demonstrating the kingdom of God. Una muna, siyempre sa sarili natin. Kaya kung sabi gano'n ni Pastor Eli, may gagawin ng Diyos, no? Baka lagi sumasakit yung ulo mo at saka bulsa mo, magkasabay, no? Kaya yan pagalingin ng Diyos. Amen? Kung dami mong utang, kaya pagalingin ng Diyos yan. Kung di ka nakakabayad ng utang, nag-aaway pa kayo dahil sa utang, kaya pagalingin ng Diyos yan. Kailangan ng kaharian ng Diyos ang makita. On that very hour, sabi gano'n, gumaling. That is demonstration. Sa Matthew 12 verse 25, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Amen po. Kung tayo, sabi nga ron, pinapalayas natin, no, ang demonyo,
Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, darating ang kaharian ng Diyos. Matthew chapter 12. Ito, verse 20 ito, no? Matthew 12, verse 28. Sabi po ng verse 28, If I cast out devil by the Spirit of God, no doubts the kingdom of God has come upon you. Sabi dito sa Tagalog, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ka pinalayas mo ang demonyo, dumarating ang kaharian ng Diyos. E ang tanong, sa bahay ba ninyo, ano ba dumarating? Kapag hindi ka nagpapalayas ng demonyo sa bahay nyo, ano dumarating? Malas, sumpa, kahirapan, kaguluhan. Amen? Kaya dapat nagpapalayas ng demonyo to demonstrate the kingdom of God. And number 3, as preparation for the bride of Christ. Kanina, sa una natin ay children's bread. Pangalawa, demonstration of God's kingdom. Pangatlo is preparation for the bride of Christ. Sino naman ang bride? Ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung bride of Christ. Bakit sinabi, lalaki ako? Di ba ang bride ay babae? Tayo po, babae at lalaki ay ikakasal kay Jesus. Kaya tinawag tayong bride of Christ. Lalaki man o babae, kasi pag sinabing kasalan, ito po ay makakasama mo na forever. Pero tayo, dahil dito, sa lupa, hindi tayo forever, habang buhay ka lang. Makakasama mo. Pagdating sa kasalan, pero pagkasalan sa Panginoon, forever po yan, and ever, and ever, and ever. Sabi ng verse 24, I was not sent except to the lost sheep of Israel. Nung sinabi ni Jesus yan, ako ay sinugo, sabi niya sa babae. Para lang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Deliverance is an essential part of the preparation of the bride of Christ. Amen? Essential. So ginamit ito nung COVID-19. Pag ikaw nagbibiyahe at ang sasakyan mo ay essential, may dalang essential, hindi ka maka-quarantine. Makakarating ka kung saan ka pupunta kasi ang dala mo essential. Ang lugaw ba essential? Amen? So deliverance is an essential part of a preparation for the bride of Christ. Getting rid of spot and wrinkles. Dapat tayo ay walang bahid, dungis, kasalanan. Walang kulubot. Kasi ipe-prepare tayo. Hindi po pwedeng ang kasalan ay hindi malinis. Kaya nga symbol ng kasalan, kapag kinakasal ang babae, siya ay nakadamit ng puti. Wala pa ako nakita na ikinasal nakadamit ng itim. At kung mayroong magsasabi sa akin, Bishop, magpapakasal po ako, pwede ba ang susuot kong gown ay black? Sasabihin niya sa akin. Ang tanong ko naman sa kanya, bakit black ang gusto mo? Kasi Bishop, black is beautiful eh. Saan ba natin makikita ang kasalan? Biblical ba yan? Yan ang tatanong ko. Hindi ko siya pagbabawalan. Yan bang sinasabi mo ay sa Diyos? O kasalan sa demonyo? Kasalan kay Satanas? Kasi meron din kasalan sa impyerno. Pag kinasal ang tao kay Satanas, doon na siya sa impyerno forever. Napakarami ng mga kaluluwa ang napunta sa impyerno. Hindi ka na dapat sasama, kapatid. Huwag ka na dapat mapabilang doon. Born again ka na eh. Nabago na yung buhay mo eh. O pag may nagtanong naman sa akin, Bishop, yung mga sumasali ba sa fraternity, yung pinapadel, yan ba yung mga impyerno? Eh ano sa tingin mo? Paano yan mapupunta langit? Sino ba ang sinasamba niyan? Masama ba yan? Ay, wala akong masasabi masama dyan. Pero tingnan mo, gaano ka nakakatiyak na sumasama ka sa isang mga grupo
na hindi naman tinataas at pinaparangalan ng Diyos at pagkatapos mo mamatay, mapupunta ka langit? Ganun ba ang Diyos? God is a just God. Wala ka naman panahon dito sa lupa para sa Diyos. Ang panahon mo lang naman diyan, maglinis sa community. Tumulong sa mahihirap. Mag-ayuda. Yung mga nag-aayuda ba, hindi maliligtas? Hindi ko po rin sinasabi yon. Pero ang tanong ko, naiyahanda mo ba ang buhay mo, ang sarili mo sa pagbabalik sa darating na kasalan? Hindi kasalang bayan. Kasalang mundo. Buong mundo po yon. Kasama ang Europe, kasama ang mga lahat ng continents. Australia, America, North America, South America. Kasalan ng buong mundo yon. Mapapabilang ka, di ba ang ganda? Eh kung kasalan sa demonyo, sa impyerno yon. Kaya nga kapag hindi ka na born again, kahit na gaano ka kabait, kapatid, o marami kang nagawang mabuti, hindi pa rin guarantee na ikaw ay sasama sa kasalang kay Kristo. Amen? For by grace through faith, we are saved, not of our own good works, so that no one may boast. Wala ka naman panahon sa Diyos. Misa ka na lang nga umaatin paglinggo. Late ka pa at saka absent. Ang dami mong panahon sa mga bagay ng mga makamundo. Konti ang binibigay mong panahon sa Diyos. Pero binibigyan ka pa rin ng Diyos ang pagkakataon. Kaya narinig mo to. Ano ngayon ang desisyon mo? Ano ngayon ang pakiramdam mo? Masama pa ba ang loob mo at galit ka pa, sasabihin mo, hindi na ako babalik dyan. Ako ang pinatamaan dyan. Eh, sino pupultiryahin ko? Di ikaw. Hindi ito ka eh. Alam ka naman yung sawa mo, wala dito. Amen? So, preparation for the bride of Christ. Eh, sa kasalang natural lang, eh, dito sa lupa eh. Pinaghahandaan mo yung kasalan sa Panginoon, ba't di mo pagandaan? Eh doon nga, wala kang gagastusin dito. Dami mo pang gastos dyan eh. Mga supplier mo pa. Oh. May mga kakanta pa. Magbabahid ka pa ng officiating minister. Hahanap ka pa ng events place. Eh samantalang ang kasalan sa Panginoon, puso mong ihahanda. Na walang bahid dungis. Walang kasalanan, pagsisisi sa mga karumihan. Yun ang paghahanda. Paglayo sa masama. Hindi na pag-ulit ng mga kasalanan. Paglilingkod na sa Panginoon ang pangarap mo, hindi na dayain ang kapwa mo. Hindi na ang pansarilit mga bisyo. Hindi lang makatapos sa pag-aaral, makapaghanap buhay, makabuo ng pamilya. Ang pangarap mo ay makasal ka pa rin sa Panginoon pagkatapos mo makasal dito sa lupa. Amen? Palapakan natin si Lord. Ano ang mapapakinabang ng tao, makamtama niya ang kaharian ng mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa at hindi mapapasama doon sa second coming of Christ. Amen. Doon sa kasalan sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. Amen po? Since the church for which Christ is coming is to be holy and without blemish, we must agree that unclean spirits must be purged from one lives or our lives. Dapat mag-agree ka na yung mga unclean spirit, yung mga demonyo, paalisin na yan sa buhay natin. Paano ka magagamit ng Diyos effectively? Magagamit ka nga pero defectively, hindi effectively. Sabi na Revelations 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him. The marriage of the Lamb is come and His wife had made herself ready. Dapat ready. Hindi naman po pwedeng yung ikakasal, bukas na ang kasal mo. Bukas ka pa maghahanap ng damit mo. Bukas ka pa maghahanap ng magkakasal sa iyo. Bukas ka pa rin maghahanap ng mga abay mo. Hindi ho ganon. Kung ikaw nagpe-prepare ka ng kasalan sa Panginoon, i-prepare mo.
We will be with the Lord forever sa langit. Wala nang baha, wala nang lindol, wala nang traffic. Hindi nasisira ang wifi. Amen? Laging may internet. Ayos ang wifi doon. Amen? Sa langit, wala na nag-aaway. Hindi mo na kinakailangan humanap pa na isang lugar para hanapin ang sarili mo. Pag ikaw ay nasa langit na hindi ka na magsasalita, hanapin ko muna yung sarili ko. Ba, nawawala ka ba? Napakagandang lugar ang langit. Inihanda ng Diyos yon sa lahat ng tao. Kaya lang, hindi lahat ng tao gusto pumunta sa langit sapagkat hindi lahat ng tao ang pangarap ay langit. Ang pangarap lang ng tao, langit-langitan. Kaya langit-langitan ang pangarap nila, kunya-kunyarian lang langit. Kasi yung Diyos nila hindi rin. Totoo, kunyari din. The church is the bride of Christ and Christ is coming for His bride. Bababa siya doon sa alapaap, makikita natin. Para kanino? Para sa iyo at sa akin, para sa lahat. Ang problema lang, hindi lahat mababago ang katawan at mapapalitan ang katawan panlangit. Bakit? Bakit ganon? Ang Lord nakakaalam, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kare ng Diyos at makakasama sa marriage supper of the Lamb. Hindi lahat. Amen? Kasi yung iba ayaw magpa-deliverance. Kasi ang gusto ng Diyos, walang bahid dungis kasalanan, spotless, blameless, and harmless person. Ikaw lagi ka nakakasugat ng damdamin ng kapwa mo, magbago ka na. Amen? Yung mga salita mo, napakatulis, napakatalas. Dapat baguhin mo rin yan, mga salita mo. Amen? Ba't mo tinititigan yung katabi mo? Ikaw yun. Hallelujah. Tingnan mo, sabi ni Ephesians 5:27, that He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle, but that should be holy and without blemish. Amen? Kaya nga tayo, kapag tayo nakagawa ng mali, nakagawa ng kasalanan, every time na lumalapit tayo sa Diyos at sinasabi natin, patawarin mo ako, Panginoon, nagsisisi po ako sa aking kasalanan, wala na pong ibang sasabihin ng Diyos. Hindi na sasabihin, ikaw kasi tigas ang ulo mo, wala po. Wala. Ang sasabihin ng Lord, you are forgiven. I will not remember your sins no more. Your sins will be no more remember. Ang Diyos pang nagpatawad, hindi niya inaalala. Hindi kagaya ng iba yan, no? Ewan ko lang kung meron dito. Kung meron dito, mag-repent ka lang. Hindi, dapat masanay tayo. Dahil born again tayo, delivered person tayo, yung kasalanan ng tatay mo, hindi mo na uulit-ulitin. Yung kasalanan ng nanay mo, hindi mo na uulit-ulitin. Yung nagawa niyang kasalanan, hindi mo uulit-ulitin. At wag mo na rin ulitin, ikaw na gumagawa ng kasalanan, kaya naman siguro na uulit, paulit-ulit ka rin. Amen? Kailangan po tayo ay prepared. Hindi lang yung aso mo ang lagi mong handaan ng pagkain. Handaan mo rin sarili mo. Mas marami ka pa yata ang panahon sa aso mo. Hindi mo iniisip dahil sa aso mo, naubos yung pera mo eh. Sipin mo nga, mag-isip ka nga, magkano ang offering mo ngayong linggo at magkano ang ginastos mo ng isang linggo sa aso mo? Hindi po ako against sa mga aso kasi ang aso nila lang ng Diyos. Pero kung gagawin mo Diyos-Diyosan yung aso mo at hindi ka mapiprepare sa pagbabalik ng Panginoon, bigay mo na sa barangay yung aso mo. Amen? Sasabihin mo, Bishop, mahal tong aso ko. Mas mahal ang dugo ni Jesus kaysa sa aso mo. Yung dugo ng aso mo, hindi nagliligtas yan eh. Amen? Yung aso mo, may garapata pa nga eh. Yung dugo ni Kristo, wala eh. Amen? Kahit ba yan eh, may mga injection yan, hindi nagliligtas ng kasalanan, hindi naglilinis sa kasalanan. Yung aso mo eh. Aso mo, Che, may aso ka. Hindi si nanay, yung ikaw, Che, tinuturo ko.
Amen? So, be prepared sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi yan pwedeng madelay. Malapit nang dumating ang Panginoon. Bakit sinabi malapit? Iba naman ang panahon natin sa malapit. Kasi pag sinabi dito sa atin, malapit ka nang gumraduate, 1 taon na lang yon. Graduate ka na, high school o college. Malapit ka na ma-promote, 6 months na lang yon. Pero pagdating sa Diyos at sa ating Panginoon, pag pinag-usapan ang malapit na siyang dumating, wala pong time talaga yon. Pwedeng bukas yon. Pwedeng mamaya yon. Parang kamatayan din yan. Di natin alam ang kamatayan. Amen? May mga tao na talagang lagi nang ino-opera sa kidney. Yung isang pastor, nakilala ko, lagi ino-opera yung kidney. Ngayon, preacher pa rin eh. Hindi na mamatay. Pero yung kidney niya, ino-opera siya, dialysis. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Nangangaral pa rin. At pinapangaral niya yung healing. Pinapangaral niya yung deliverance. Amen? Kaya nga kapag kaiyan, pinapangaral mo, unang na bibiyayaan dyan at napapagpala sarili mo. Amen? Pag pinapangaral mo yan, deliverance and healing. So, kailangan tayo po ay handa. Everyone knows that bride spends considerable time before a mirror in preparation of herself for her bridegroom. Di ba ikaw yung ikakasal? Ano ginagawa mo? Saan ka ba? Hindi ka ba nag-aayos? Dahil kakasal ka na. Hindi ka ba umaharap sa salamin? Para tingnan ang sarili mo? Meron bang kinasal na ganon? O bukas kasal na, no paggising mo, hindi ka na humarap sa salamin? Wala po siguro dito sa atin. Ang pumunta dito, sumakay ka ng sasakyan at nakarating ka dito na hindi ka tumingin sa salamin. Wala po yata dito. Pwede bang pakitaas ang kamay yung hindi tumingin sa salamin? Ang alam ko lang na hindi tumingin sa salamin ay walang makitang salamin sa bahay. Pero kung may salamin sa bahay nyo, hahanapin at hahanapin nyo. At kahit walang salamin, kung may cellphone ka, magsasalamin ka sa cellphone mo. Ikaw ba na hindi ka tumingin sa salamin bago ka pumunta dito? Hindi ka makakapag-lipstick nang hindi ka nakatingin sa salamin. Tayo nga, Nay. Tayo, Nay. Tayo, Nay. Nakita niyo yung lipstick ni Nanay? Sana naabutan niyo si Nanay nung bata pa, ligawan niyo, ang ganda. Pero maganda pa rin si Nanay. Kaya lang, i-match mo yung ganda mo, Nay, sa ugali. Ako, kahit sabihin niyo gwapo ako, pangit ako pag di maganda ugali ko. Lahat ng tao, ang totoong ganda, yun sa loob. Hindi yung mga palamuti natin, mga alahas. Pwedeng sabihin natin, si Nanay Viterbo, maganda ito kung maganda ang kalooban, lalo na't mapagbigay. Amen ba? Yung loob ang tunay nating buhay. So tayo, ang iahanda natin, ang sarili natin sa Panginoon. Amen? Nakatingin tayo sa salamin at ang salamin natin ngayon ay ang salita ng Diyos. Makikita natin kung sino tayo ngayon. Handa ba tayo? Pag-uwi ba natin? Handa na ba talaga tayo? Dahil pag-uwi mo, baka ilang segundo na lang, nandiyan na si Kristo sa alapaap. The Word of God is a mirror before which we stand in our time of preparation. Kaya kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka dumadalo sa gawain ng Panginoon, walang value sa iyo ang pakikinig at pagdalo dito, you are not yet prepared for the coming of our Lord. Marami pa rin hindi handa. At napakasama ka, kapatid, ikaw na first timer. Kaya hindi aksidente na nandito ka. Gusto ng Diyos mapunta ka ng langit kasi baka target ka na ng demonyo. Amen? Ang gusto ng demonyo, masira ang buhay mo. Ang gusto ng demonyo, ikaw hindi maglingkod sa Diyos. Ang gusto ng demonyo, mahirap ka. Ang gusto ng demonyo, may sakit ka. Pero ang gusto ng Diyos, maganda ang katawan mo, mayroon kang good health at maglingkod ka sa Kanya at sumamba sa Kanya at malinis ang buhay mo. At pagpalain ka ng Panginoon at maging supporter ka sa kaharian ng Diyos. Suportahan mo ang kaharian ng Diyos.
In James 1:23 to 25, ang nakikinig ng salita ng Diyos at pagkatapos niya mapakinggan ang salita ng Diyos kapag ito'y sinasagawa niya sa iyong tao, na pagpapalain ng Diyos. Lahat tayo ay gusto ng Diyos pagpalain, pero hindi lahat ay pwede pagpalain sapagkat kung hindi naman lahat na napakinggan mo ay hindi mo gagawin, hindi ka pagpapalain. Ang pagpapalain lang Diyos, ang nakinig ng kanyang salita at pagkatapos mapakinggan ay kanyang isinasagawa ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Ang taong yon ay pagpapalain ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung pagpapalain ng Diyos. Tingnan natin ang kasaysayan ni Esther. When Esther was being prepared as a bride for her king, she went through a time of preparation. Si Queen Esther. Kasi haharap siya sa hari. Babasahin mo sa Esther chapter 2 verse 12. She went through a whole year purifying the flesh. Sabi ng verse 12, Esther chapter 2, bilang tuntunin, isang taon muling pagagandahin ang mga babae. 6 na buwan silang pinapahiran ng langis at mira, 6 na buwan din nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda, pagkatapos isa-isa silang ihaharap sa hari. Sa Book of Esther, ipinapakita doon yung preparation ng bride para sa marriage supper of the Lamb. Hinahanda nila ang kanilang sarili. Kaya kapatid, napakaganda nito. Hinahanda ka ng Diyos. Huwag ka masyadong mag-alala o magulumihanan sa future mo. Meron kang pinakamaganda pang future na dapat mo paghandaan. Amen? Number 4, as obedience to God's commission. Yung pong significance ng deliverance, ito po ay commission ng Diyos. God's commission. Pag sinabing commission, trabaho. Gampanin, tungkulin, gagawin. Amen? Dapat maging masunurin tayo doon sa ating gampanin. Ito'y utos ng Diyos, God's commission. In verse 24, sabi doon, I was not sent except to the lost sheep of Israel. So mismo si Jesus ay meron siyang commission. At ang commission niya ay hanapin ang mga naliligaw na mga Israel. Mga tupang naliligaw na wala pa sa kulungan. Yun ang kanyang mission. Dapat tayo rin. At nung ang mga alagad ay kanyang isinusugo para sa Great Commission, sabi ng Luke chapter 9, 1 and 2, He called His 12 disciples to cast out demons, to cure diseases, to preach the kingdom of God, and to heal the sick. Yung tinawag ni Jesus ng mga disciples ay inutos ng Diyos magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may karamdaman at mangaral. Ngayon tayo naman din, kasama doon sa mga generation, last generation tayo. Amen? Doon sa mga 12 apostle na inutusan magpalayas ang demonyo, mangaral, magpagaling ng may sakit karamdaman. Amen? Ito ay God's commission. Yung upo ka lang ng upo dyan, atin ka lang dito, magbibigay ka ng offering mo, magbibigay ka ng tithes mo. Meron kang komisyon, meron kang trabaho, meron kang gampanin sa Diyos. Yung ating mga tradisyon na kinagisna na pagiging maka-Diyos, tama na yung umaten ka sa simbahan kahit late ka. Tama na yung magbigay ka ng kahit anong gusto mo. Pero hindi po yun ang God's commission. Na wala kang ginagawa, wala kang tinatrabaho. Pag uwi mo ng bahay, wala na, hindi ka na nagbabasa ng Bible o nagbabasa ka man ng Bible, pero wala ka ng pakialam. Wala ka na trabaho, ilang taong ka nang born again, hanggang ngayon, yung asawa mo nag-backslide, hindi mo pa rin maakay. Commission yan. Yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo. Kaya hindi mo maakay kasi hindi ka siguro nagpe-pray sa kanila. Wala kang pinapag-pray ng mga tao. Dapat ipag-pray mo yung mga tao na hindi pa ligtas. Amen? Meron pong isang babae
Siya ay very active sa church. Ang problema niya, siya lang ang born again sa bahay nila. Yung asawa niya hindi, yung anak niya hindi. Sabi niya, Pastor, ang hirap ng buhay ko, ako lang ang born again. Talagang mahirap yung pagtutulungan kanila. Kaya kailangan meron ka tinatawag na warfare. Iba ang warfare, iba ang prayer. Pag prayer, ang kinakausap mo ang Diyos. Pag warfare, ang pinapalayas mo, demonyo, kinakalaban mo, demonyo. Dapat i-warfare mo yung demonyo sa asawa mo, sa pamilya mo. Wala ka rin yatang ginagawa eh. Deliverance is God's commission. Dapat sundin natin. Obey God's commission. Anong gagawin mo? Bishop, ano po ba gagawin ko para sa God's commission, masunod ko? I-warfare mo, palayasin mo yung demonyo sa asawa mo. Kagaya ng ginawa, ang pangalan niya ay pangalanan natin Mrs. J. So, bahala na kayo kung ano yung J. Josephine, no? Jessa, basta Mrs. J. Ang ginawa ng Mrs. J, winarfare niya yung demonyo sa asawa niya. At hindi niya tinigilan yun. At hindi alam ng asawa niya na unbeliever na winawarfare yung demonyo sa kanya. Pinalayas yung demonyo sa asawa niya na hindi niya alam, winawarfare. Halimbawa, yung asawa niya ay nasa kwarto, hindi niya paparinig sa asawa niya yon. Maghahanap siya ng lugar na hindi marinig ng asawa niya at babanggitin niya ang pangalan ng asawa niya. Sinasabi niya, o ang pangalan ng asawa niya ay M naman, no? In the name of Jesus, ang mga demonyo sa asawa ko na naghahadlang para sa kanyang kaligtasan ay pinapalayas ko, pinapawalang bisa akong kapangyarihan. Hindi yun narinig ng asawa niya. And later on, nakasama niya na yung asawa niya at naging leader pa sa church at naglingkod. At pagkatapos doon, natisod ang asawa niya dahil doon sa mga members sa church at leader. Pero iniisip ng asawa niya, hindi tao ang kalaban, kaya nakapagpatuloy siya. Ang kalaban natin ay demonyo. Kaya mga kapatid mo, nakikita mo, ba't ganyan ang ugali? Tinetesting ka lang ng Diyos at pinapayagan niya, kagaya na nangyari kay Pedro. Ang sabi ni Jesus, Pedro, pinayagan kong tuksuin ka ni Satanas, pero pag malakas ka na, palakasin mo rin ang mga kapatid at maglingkod ka. Kapatid, malakas ka na ba? O di magpalakas ka rin ngayon ng kapwa mo. So, ang deliverance ay God's commission. Dapat ginagawa natin ito. Amen? Dahil sa 12 na yon, ang dami na ngayon nagtuturo ng deliverance. Kasi iyan ay threefold commission, preach the gospel, heal the sick, and to cast out demons. Laging magkakasama ang tatlo. Hindi lang nagpipreach ng gospel. Amen? Hindi lang yung nagbibigay ka. Kailangan nagpapagaling ka na may sakit. Pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Sister Klang, yung nakakatuwa yung pinag-pray niya. Doon po sa Isabela. Kasi may anointing naman siya. Yung pinag-pray nila doon, dinalaw nila, dating member. Nung nakita ko siya, may gawain, nagbutor, lumabas sa church. Sabi ko, Brad, saan ka punta? Sabi niya, babalik ako. May simba tayo ah. Hindi siya nagsimba, nag-inuman. Kaya nung lasing na siya, nagbutor. Nabangga siya sa poste. 2 poste. Kaya yung kamay niya napitpit. Poste dito, o 2 kamay niya. Tapos humataw yung kanyang katawan. Pati dito, malamog siya. Na hospital. Tinulungan, may mga nagtulong, nakarating na ng bahay, pinalo up nila Sister Klang. At nung pinalo up niya, pinag-pray, nakaganon ng kamay. Sabi niya, gusto ko namang magbago eh. Kaya lang di ako nilalayo ni Satanas, sabing ganon. Alam niya, merong demonyo. Nung pinapag-pray ni Klang, sabi, nararamdaman ko na si Lord. Hero mo? So, tayo lahat merong ganon. Meron tayong dapat gawin, sundin natin ang God's commission. Sino pa hindi nagbe-pray dito? Pag-uwi mo, pag-pray mo, ilehas mo yung asawa mo. Amen? Ilehas mo yung anak mo. At ilehas mo, total, ikaw naman, asawa ka naman,
anak ka naman, nanay ka naman, o kaya tatay ka naman, meron kang authority sa anak mo. Ikaw nagpapakain dyan sa anak mo eh. Ikaw bumubuhay dyan, pinapaaral mo yan. Tapos di sumasama sa iyo sa simbahan. O kaya kahit malaki na yung anak mo, nanay ka eh. Pwede mo tawagin yung anak, halika nga dito, anak, sandali. Alam mo, mahal ka ng Diyos, anak eh. Yun, anay mo siya, paramdam mo, mahal ka ng Diyos, anak. Tapos patungan mo na ng kamay sa ulo. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. O anak, papag-pray kita. O, kumuha ka ng langis, pahiram mo ng langis. Pag-pray mo. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa kanya. Isang araw, iiyak na lang yun. Amen? O kaya, yung ora mismo na yon, umiiyak yon. Tayo, di ba, naiyak tayo kanina sa ating worship? Yung Diyos natin, the God I know, righteous and holy, banal ang Diyos. Siya ay unchangeable, unshakable, unstoppable. Hindi siya umihinto para sa kapakanan mo, sa kabutihan mo. Gawin mo yung kanyang inuutos sa iyo na komisyon. Amen? Kaya yung apat na yan. No? Una, as children's bread, demonstration of God's kingdom, preparation for the bride of Christ, and obedience to God's commission. That is significance ng deliverance. Pagkain natin araw-araw. Before I close, according to Don Dickerman, in his book, Keep the Pigs Out, he said, maintaining freedom has a lot of more to do than what not to do. Tingnan mo, sinasabi dito, kung gusto mong i-maintain ang deliverance mo, halimbawa, madideliver ka ngayon, magsusuko ka sa Panginoon ng mga sama ng loob, ng galit mo, disturbances, o ikaw yung nababangungot ka, susuko mo sa Panginoon, ngayon, mas marami kang dapat gawin kaysa hindi gawin. Amen? Para ma-maintain mo ang deliverance, sabing ganon, it has a lot of more to do than what not to do. Amen? Mas marami kang dapat gawin kaysa hindi gawin. Para ma-maintain mo ang deliverance, marami kang dapat gagawin kaysa hindi mo gagawin. And the way to keep the demons out, don't open doors. Huwag kang magbubukas. Isasarado natin ngayon ang mga pintuang dinadaanan ng demonyo sa buhay natin. At huwag mo na yan bubuksan. It is disobedience that lets demon in. Dahil marami mga tao, hindi sila masunurin at sumusuway, kaya ang demonyo nakakapasok. Nakapagtatrabaho ang demonyo sa buhay ng tao kasi sila ay masuwayin. In Mark 9, verse 25, Jesus' ejection of unclean spirit was final. Tapos na, wala nang option doon. Nung magpalaya si Jesus ng demonyo, ineject niya yon. He barred re-entry. Ibig sabihin, pinagbawal niya ang pagbalik ulit. Jesus changed or charged the evil spirit to go out and enter no more. Sabi niya, huwag ka nang babalik ha. Sabi niya sa demonyo, pinalaya siya yung demonyo, sabi, huwag ka nang babalik. Amen? Tayo rin, pag lumayas ang demonyo at nagpalayas ka ng demonyo, pwede mo sabihin, huwag nang babalik. Pwede mo sabihin, ngayon, ikaw na demonyo sa pamilya ko, sa buhay ko, huwag ka nang babalik. Pwede mong sabihin yan. Amen? Pagbawalan. Sa Mark 5:10-13, when Jesus commanded the demons to leave the man and allowed them to enter into a herd of pigs nearby, this would be no re-entry in this man. Doon po sa Mark chapter 5, meron doong demonyo sa tao at ang sabing ganon, gusto naming lumipat, pero hindi pinalipat ni Jesus sa tao. Pinalipat niya ang demonyo sa mga baboy. Amen? At hindi na sila pwedeng bumalik doon sa tao. Mark 5:10-13. Preaching disobedience is a certain doorway for demons.
or practicing disobedience. Pagka lagi nating ginagawa ang pagsuway, merong pintuan ang demonyo. There is a certain doorway for demons. Nagkakaroon sila ng daanan. Nagkakaroon sila ng pintuan. Nagkakaroon sila ng access. Kapag tayo nagpa-practice ng pagsuway. Amen? Don't go there. Huwag ka pumunta dyan. Matthew 12:43-45, meron doon, gusto ng demons. Demons love to play havoc with these verses. Nilalaro ng demonyo yung verse na to sa mga pastor at mga leaders. Nagko-cross ng havoc. Amen? It instills fear into prospective deliverance candidates and prevents some pastors from even teaching about demons at all. Itong verse na to, nilalaro ng diablo ang mga tao, pati ang mga pastor, dito sa Matthew chapter 12. Kasi ang senaryo dito, nung lumabas ang demonyo, ang sabi ng text, naghanap, nag-recruit, ang demonyong umalis, at nung bumalik, ay may na-recruit. Kaya ang mga pastor ngayon, hindi tinuturo ito. Kasi daw, bumabalik naman ang demonyo, hindi naman totoong deliverance eh. Bumabalik daw. Pero tingnan natin yung verse. Ang sabing ganon, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finds none. Naghahanap siya ng malilipatan, pero wala siyang makita. And another verse, 44. Then he says, sabi ng demonyo, nag-isip siya, ganito na lang, sabi niya, babalik ako, I will return to my house. So sinasabi niya, yung inalisan niya ay bahay niya. Amen? Kaya kapag matagal na pala yung demonyo, sinasabi niya, bahay niya. Kaya kung ang demonyo matagal na sa tao, sasabihin ng demonyo, bahay ko to. Pero ito, house of God. Kaya kailangan palayasin. At sasabihin mo, asan ang papel mo na bahay mo to? Squatter ka lang dito. Pag walang papel, squatter. Ang sabing ganon, babalik siya, I will return to my house from which I came. So ang tinutukoy doon, yung kanyang inalisan, babalikan niya. Doon siya galing eh. Babalik siya. And when he comes, he finds it empty, swept and put in order. Sabi niya, pwede pa. Bumalik siya. Tinignan niya, aba, pwede pa. And another verse, then he goes and takes with him 7 other demons. Kaya ayaw ituro ng mga pastor at ng mga ibang preacher kasi daw bumabalik naman yung demonyo. So, ang demons, sabi nga, ito ay demons love to play havoc with these verses. Niloloko niya ang mga tao dito, ang mga born again. At nilalagyan niya ng takot, no? Para doon sa mga tao, mga born again, na candidates para sa deliverance. Kaya walang masyado nagpipreach na ito ng mga pastor. Kokonti po. Pagka may narinig silang deliverance, kalaban na ng mga ibang mga pastor. Siyempre, kokonti naman na nagdi-deliverance, marami sila, ang tingin nila panalo sila. But they don't know that if God is with us, because of deliverance ministry, who can be against us? Kahit na konti ang mga nagdi-deliverance, pero sinasamahan ng Diyos, who can be against us? May power. Ang demonyo hindi pwede makapasok, napapalayas. Kaysa ang dami naman nila. May mga demonyo. Amen? It has been the subject of much misteaching about the casting out of demons. Kahit sa ampong lugar yan. Merong ganyang persecution. Kaya po yan ang tawag dyan, subject of much misteaching. Sa Mark 9:25, demons that are cast out do not have an option to return.
Kaya to, when the unclean spirit is gone out of man, the implication is that the demon goes out on his own, not at the command. Kung makikita natin yung text, sabing ganon, yung demonyo ay, balik tayo sa Matthew 12, diin na natin do. Kasi, kailangan malinaw itong teaching na to, kasi paglabas mo, bubulagin ka ng demonyo, mawawala naman sa ito. Siyempre, paano family mo? Na lagi na lang inahadlangan ng demonyo, hindi mo makasama. Habang buhay na lang ba yan? Siyempre, alam mo mga kalaban. Alamin mo kung sino mga nandoon sa paligid, bakit nagkakaganon yung family mo. Sabing ganon, when an unclean spirit goes out of a man. So, ang demonyo ay tinawag na unclean spirit, siya ay lumabas doon sa tao na kusa niya, hindi siya pinalayas. Kasi kusa siyang umalis. Kaya kusa siyang nakakabalik. Kaya ang tawag niya, misteaching on that subject. Na hindi na kailangan magpalayas ng demonyo kasi bumabalik. Pero kung titingnan mo ang verse, kaya nakabalik kasi kusa naman siyang lumabas. Kaya ngayon, ang nangyayari sa mga born again, huwag ka na magpalayas ng demonyo dahil kusa namang lumalabas ang demonyo. Ang problema, kusang bumabalik. Pero pag pinalayas mo at sasabihin mo, huwag ka nang bumalik, hindi yun nakakabalik. Kailangan palayasin mo para hindi makabalik. Ang dami ko na pag-pray sa deliverance. Pag pinag-pray ko, sumusuka. Gumugulong, lumulupasay. Kailan lang yung ating ditong conference from Isabela, umuwi po tayo. Nag-minister tayo dito, may isang babae dito talagang hindi na makabangon. Binabuhat ko na lang, ilagay nyo na sa upuan. Mga nag-iiyakan sila, talagang sinusuko nila yung buhay nila. Ang problema, pag nakabalik ulit ng demonyo, tinakot sila ng demonyo. Hindi nila alam ito. Dapat hindi kusang aalis ang demonyo, dapat pinapalayas. Kasi pag kusa yang umalis sa atin, mabait ka ngayon, bukas hindi na. Pero pag yan ay hindi kusa at pinalayas yan, at sasabihin mo, wala nang option para bumalik, hindi yan babalik. Amen? Kaya ngayon, papalayasin natin. Huwag mong kusa lang. Ang dami pa nga mga born again, hindi nila alam na-deceive sila. He will go back in the same door he came out. Kasi kusa siyang umalis The door is still open. Pagka siya kusang umalis, bukas yung pinto, hindi yun nasasarado. Not only that, but he also invites his demons, friends. May mga demons friends that he encountered in the city, in the dry places, to come in with him. He went back to see if the door was still open in his house, and it had nothing to do with the house being full of the Holy Spirit. Kahit ba yung house na babalikan niya, full of the Holy Spirit, yung lumayas sa demonyo, pagbalik niya doon sa inalisan niya, nakita niya full of the Holy Spirit. Apus-pus naman pala to. Amen? It has nothing to do with the house being full of the Holy Spirit. The house was in good condition, clean, and decorated. Maganda One can be so full of the Holy Spirit that they are overflowing, but there can still be an open doorway because of unconfessed sin. Pwede mabuksan pa rin ang pintuan ng demonyo kung sa isang tao ay meron pa rin natitirang mga kasalanan. Amen? Kaya huwag ka matakot, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahalaga, maisarado sila ngayon. Amen ba? As long as there is disobedience in the house, that house is still his house. Meaning, pag nakita ng demonyo yung kanyang inalisan, ay merong pagsuway, bahay pa rin niya yon.
aangkinin pa rin ng demonyo yun. Kanya pa rin yun. Amen? Baka ikaw, sumasali ka ulit sa mga iba pang mga dati mong ginagawa. Baka nagsisinungaling, pagsusugal, mga lust of the flesh, no? Mga sexual sins, pagkapuot, pagkagalit, pagkapikampi, pangchichismis, no? Hanggat nakikita yan ng demonyo, sasabihin niya, bahay pa rin niya yan. In this scriptural illustration, the reason the demon stayed is because he was not cast out. And the doorways were not closed. As long as the legal right of demons remained, he could come and go as he pleased. Ganun mangyayari sa mga born again. Balik siya, labas-pasok ang demonyo, hanggang alam niya na meron siyang legal right sa iyo. Furthermore, if more doorways are open, more demons will come. Hanggat bukas ang dinadaanan nila, hanggat sila may access, mas marami pa sila. Dadami pa sila. More demons will come. But once doorways had been closed and demons are cast out, those demons cannot return. Pag napalayas yan, hindi na ibabalik. So, it is not a matter of reading your Bible enough or praying enough that keeps demons out. Nagpe-pray ka naman, nagbabasa ka ng Bible. It's not a matter. It is disobedience that allows them to enter. Amen? It is disobedience that allow them to enter. So, lahat ng ating mga disobedience, alam mo yan kapatid, at kung di mo alam, i-reveal yan ng Panginoon sa iyo ngayon. Humingi tayo ng tawad sa Lord sa ating mga disobedience, sa mga bukas na mga pintuan, and then, palayasin natin ang demonyo, i-cast out natin siya, huwag natin hayaang, sige na, mag-usa ka na, Diablo, malis ka na, mag-usa ka na, hindi. Sabihin mo talaga sa demonyo, lumayas ka. At huwag ka nang babalik. Lahat ng mga unconfessed, lahat ng mga disobedience, so wala kang magiging problema kung hihingi mo ng tawad sa Diyos yan at mawawala na yung disobedience, masasarado yan. Yung kagalingan darating na sa buhay mo. Kasaganahan darating sa buhay mo. Kapayapaan darating sa buhay mo.